pin code, sir. There was a ballot that was rejected first. Live mula sa GMA Network Center, ito ang 24 oras. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Umabot na sa sukdulan ang pamemeke sa bansa dahil pati ba naman LTO satellite office ay napepeke na rin? Problema yan. Lalot ang mga nakuha roong rehistro at lisensya, abay natural, peke rin. Posturang legit ang opisina ng mabisto sa Malasiki, Pangasinan at nakatutok si John Consulta. Sa surveillance video ng NBI Ilocos Regional Office sa isang bagong tayong establishmento, bumungad ang signage na LTO Office, Malasiki District Office. Mukhang legit, pero sumbong ng LTO Region 1 sa NBI, peking opisina ito. Kaya agad ikinasa ang isang entrapment operation. Pagpasok pa lang sa loob, bumungad na ang mga peking rehistro, peking lisensya at peking forms ng LTO. Ang inabutang suspect, sinubukan pang magpaliwanag. Bilang pong asawa po ng barangay captain, yung nasasakupan niya po ito, sa tingin ko po, may karapatan po kami gumawa ng isang establishment na makakatulong. LTO, Regional Office. Ako po nanghingi po ako ng ano Nabigyan na po ba kayo? Pinaprocess po nila, Ma'am Congressman Rita. Sabi nila magpapapunta po dito. Tatlo po silang kausap. Madam, ako po ang Regional Director ng LTO. Good afternoon po, Opo, sir. wala ko Hinihintay kayo. ko nga po kung Hindi ako po ay pwede. Kasi ang isang district office po, dapat po meron pong bill na ipapasa po si Congresswoman. Wala po. Bukod sa mga peking dokumento, nakakuha rin ng uncut na counterfeit money sa lugar. Malaking operasyon ang gustong gawin ito at 2 buwan na ito nag-ooperate at talaga nagpakilala na ito ay official na LTO officer at opisina. At nakakatakot ito para sa ating mga kababayan na naniniwala na sila ay nakapagproseso ng tamang dokumento sa LTO, yung pala ay hindi. Arestado ang isang suspect. Ayon sa LTO, malaking perwisyo ang naidudulot ng peking LTO Satellite Office na nag-issue ng mga peking dokumento at counterfeit LTO license na nabisto ng LTO Region 1. Huwag silang kukuha ng driver's license sa mga ganyang paraan. Kasi once na nahuli ka na peke yung driver's license mo at na-involve ka sa aksidente, mas talo yung mismong may driver's license. Kahit sabihin mo na ikaw yung nasa tamang lugar ng sakali at na-aksidente ka at yung palang driver's license na dala-dala mo ay peke, talo ka doon. Okay. Pangalawa, pag kumuha ka na ng totoong driver's license at nalaman namin na peke yan at nahuli namin, meron kang kaukulang penalty na dapat mong panagutan. Babala ng NBI sa publiko. Pag-ingatan po natin at maging mapapanuri po tayo, tingnan natin yung ating mga nagiging transaksyon at kung meron po tayong pagdududa, kaagad pagbigay-alam po sa NBI para ating po ma-actionan ito. Sinisikap makuha ng GMA News ang panig ng suspect. John Consulta, nakatutok, 24 oras. Nagkasigawan at nagsabunutan ang ilang kababaihan matapos umanong magkapikunan habang nanonood ng liga ng basketball sa Mangaldan, Pangasinan. Nakatutok si Sandy Salvacio ng GMA Regional TV. Nagkukumpulan ang mga tao sa isang paaralan sa Mangaldan, Pangasinan. Habang pinaghihiwalay ng ilan ang 2 babaeng nagkakainitan at nagkakapisikalan. Ayon sa punong barangay, hapon ng April 28 nang mauwi sa Kantsawan ang nooy unang simpleng cheer sa isang basketball match sa liga hanggang magkapikunan na ang mga manonood. Tapos na yung palaro. Yung mga fans na lang ang mga sumunod. Siguro nagkapikunan sa sa yung mga fans nila o Kantsawan. Nung sila daw na nilalabas na, doon na. Sagutan nila diyan. 12 babae kabilang ang 4 na minor de edad ang sangkot sa sigawan at sabunutan. Pinagharap sa barangay ang 2 grupo at nagkaayos din. Sinabi ko na Iski na hindi na siya magpapalaro ng basketball. Kasi napakasarap maglaro ng basketball pag may fans. Diyan nagsisimula. Sabi ko sa kanila, mag-usap-usap na lang tayo dito. Tuloy pa rin naman ang liga ngunit naghigpit na ang barangay council at iba pang otoridad sa pagbabantay upang maiwasan ang gulo. Mula sa GMA Regional TV, Sandy Salvacio, nakatutok, 24 oras.
Umabot na sa 4 ang mga insidente ng gas and run o yung mga nagpapakarga ng langis sa gasolinahan pero tinatakasan at hindi binabayaran. Pinakabago ang nahuli kam sa Quezon City at nakatutok si June Veneracion. Pasado alas 3 ng madaling araw nitong linggo, nagpakarga ang isang kotse ng 1,500 pesos na halaga ng gasolina sa gasolinahang ito sa barangay Bahay Toro, Quezon City. Pero pagkatapos, umarangkada na ang kotse. Bit-bit pa ng gas attendant ang payment terminal habang hinahabol ang hindi nagbayad na driver. Patuloy ang pag-review ng Quezon City Police District sa mga CCTV footage para matukoy ang plaka ng kotse at ang driver nito. Maharap ang driver sa reklamong theft. Ito po ay nananatiling isolated sapagkat sinasabi nga po natin, out of the 4,100 plus gasoline stations nationwide, ito po ay hindi nagdidikta ng kabuoang peace and order strategy na ginagawa ng Philippine National Police. Sa buong bansa, 4 na ang naitalang gas and run incident sa gitna ng nararanasang problema ng mataas na presyo ng petrolyo, resulta ng krisis sa Middle East. 3 ang nangyari sa Quezon City. Kukunti lang naman yun. Mahuli tsaka mahuli yan. Nagbabala naman ng PNP sa kanilang mga commander na tatamaan ng kanilang performance evaluation kapag may nangyaring gas and run incident sa kanilang nasasakupan. Pag ito ay nangyari ng pangalawa at pangatlo, ito ay magiging result ng evaluation ng posibleng kanilang pagkakarilib sa kanilang mga sariling mga pwesto. June Veneracion, nakatutok, 24 oras. Binisita ni Vice President Sara Duterte ang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa The Hague, Netherlands. Doon, sinabi niyang magdasal tayong magkakaroon ng 2028 presidential elections at nagpasaring sa mga mambabatas na nagsasabing tiyak ang kanyang impeachment. Nakatutok si Marisol Abdurrahman. Ngayong nakatakda ng dalhin sa plenaryo ang House Committee on Justice report na nagsasabing may probable cause para ma-impeach si Vice President Sara Duterte. Pinasaringan ng busy ang mga mambabatas na nagsasabing sigurado na raw ito. Kung ordinary individuals lang naman yan, like ordinary Filipinos, pabayaan na natin yan. But it is different siguro kapag congressman na yung nagsasabi or senator na yung nagsasabi. Kasi magtatanong ka, bakit sobrang sigurado ka na tapos na ito? Nasa The Hague sa the Netherlands ang Vice Presidente kung saan binisita ang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte na nasa International Criminal Court Detention Facility. He looks well, he looks healthy, and wala naman siyang mga problema. Noong isang buwan, hiningi sa ICC ng legal team ng dating Pangulo na payagan silang iapila ang confirmation of charges laban kay Duterte. Hindi raw kasi malinaw kung anong mga insidente ang sakop ng charges at hindi raw nilinaw kung anong ebidensya ang sumusuporta sa desisyon. Pero tinutulan ito ng prosekusyon at ng kinatawan ng mga biktima. Git nila, nilinaw naman daw ng chamber ang parameters ng kaso. Kaya hiningi nilang ibasura ang apela ng depensa nang hindi maantala ang paglilitis. Sabi ni Vice President Duterte, tanggap na raw ng kanilang pamilya ang mga desisyon sa ICC at alam daw niyang hindi talaga palalayain ang ama. Well, I accepted it as it is. Discussion na rin naman namin yun ng mga abogado, no? Na we don't see any way that the ICC will let go of the case of President Duterte since isa na lang ito sa dalawa na ICC cases, no? So we don't think na they will let this go. This will really go to trial, and the best way to move forward is to prepare for time. Gayunpaman, sinabi daw niya sa ama na hindi tumitigil ang kanyang mga supporters. Sabi mo, hindi kayo susuko. So, pinaabot ko din sa kanya, sabi ko, nagsabi sila na hindi sila susuko. At sabi niya na sumuko na daw kayo. Kayo. Well, hindi ko alam kung joke yun or hindi. But, we're traveled miles away for him. For PRD, I would take it as a joke.
Siya naman daw nananatiling maganda ang pananaw sa buhay pero may binitawang salita tungkol sa 2028 presidential elections. I'm already a presumptive candidate because I declared my intention to run for the next presidential elections. We can only pray that there will be a presidential elections on 2028 and it will be honest, orderly, and peaceful. Marisol Abduraman, Nakatuto, 24 Oras. Intriga para sa palasyo ang pahayag ni Vice President Sara Duterte na sana'y magkaroon nga ng presidential election sa 2028 at maging maayos ito. Sabi ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, nakikita ang kasabikan ng bise na pag-usapan ang eleksyon. Inihalin tulad din niya ang bise sa ama nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Unang-una po, nakikita rin natin ang kasabikan ng Vice-Presidente na pag-usapan ng halalan sa 2028. Parang ito ba ay like father, like daughter? Alam naman natin na umamin ang dating Pangulong Duterte na siya ay eksperto sa paggawa ng intriga. So ang mga ganitong sagot mula kay Vice-Presidente ay alam nating intriga lamang. Naharang sa pier sa Maynila ang 25 container mula China na iba ang totoong laman sa dineklara para mas mura ang buwis. Kabilang sa nasabat, bigas, peking produkto, pati mga pang-ukay. Nakatutok si Oscar Oida. Idineklarang plastic racks mula sa China pero kung ano-ano ang laman. Yan ang nadiskubre ng Bureau of Customs nang inspeksyonin ang nasa 25 containers na nasabat nila sa Port of Manila. Ang deklarasyon nito yung plastic racks, yung lalagyan ng sapatos, cabinet na gawa sa plastic. Subalit iba yung laman. Kabilang sa mga laman ay mga agricultural product tulad ng bigas at asukal. Halos 17 million pesos yung agricultural products. Kaya yan, pasok na yan sa Anti-Agricultural Economic Sabotage Act. So yun ang isasampa nating kaso dun sa mga officially registered owners and proprietor nitong kumpanya na to. Meron ding mga peking produktong lumalabag sa intellectual property rights na aabot umano sa 59 na milyong piso ang halaga. Meron din mga pang-ukay-ukay na nagkakalaga ng 22 milyong piso. Pati mga electronics, gamot, pagkain, cosmetics at iba pang kalakal na aabot umano sa milyon-milyong piso ang halaga. Ang suma total, halos 137 milyon pesos na. Dapat, kung ito ay naging legal, nakakolekta sana ang bansa ng 36,968,000 pesos. Lahat ito ay galing ng iba't ibang lugar ng bansang China. Diin ni Pomoceno, pananagutin nila ang nasa likod nito. Suspendido na kagad ito, no? Hindi tayo papayag na yung mga tauhan lang ang habulan natin. Sa tulong ng NBI, sa mas malamang matukoy natin sino ang nasa likod, financier o protector nitong mga ganitong pag-smuggle o pagpupuslit ng mga imported items. Sa ngayon, pinag-aaralan na ng BOC ang pinakamainam na gawin sa mga nasabat na produkto. Hindi natin gagawin na sirain to. So either i-donate natin sa isa pang ahensya ng pamahalaan or i-auction natin. Titingnan natin. Pero hindi natin wawasakin. Oscar Oida, Nakatutok, 24 Oras. Kinikilala ng Energy Department na maaring mapababa ang singil sa kuryente kung sususpindihin, babawasan o tatanggalin ang value-added tax o VAT nito. Gayunman, kailangan pa umano itong mapag-aralan ng mga economic manager, partikular ang Finance Department at Kongreso. Iyan ay para masigurong mababalanse ang panukala sa pagsisigurong tuloy-tuloy ang paghatid ng serbisyo ng gobyerno. Sa Senado, may mga panukala ng alisin ng VAT sa kuryente pero para lamang sa mga kumukonsumo ng 150 kilowatt-hour o mas mababa pa sa isang buwan. Hanggang 300 piso ang posibleng matapyas ng bill nila kung maipasa ang panukala. Good evening mga kapuso! Filled with festive energy ang cast ng Never Say Die at Task Force Firewall sa nagdagdag ng saya sa selebrasyon ng Bangus Festival sa Dagupan. Narito ang report ni Cindy Salvacio ng GMA Regional TV.
Jam-pack ang GMA stage sa Venecia Highway Extension, Dagupan City matapos ang makulay at masiglang pagdiriwang ng Bangusan Street Party, Kalutan, Dalan. Bukod sa pag-iihaw ng libo-libong bangus, nagbigay buhay rin sa selebrasyon ng Bangus Festival 2026 ang GMA Regional TV Kapuso Fiesta, hatid ang cast ng Never Say Die at upcoming series na Task Force Firewall. Hiyawan ang fans nang lumabas sa entablado si Miguel Tan Felix. Mapapasana all ka sa isang fan na dinala pa niya sa stage. Nag-perform din si Kylie Padilla, Buboy Villar, Cheska Fausto, at John Vic de Guzman. Sobrang sarap ng pagtanggap nila. Nakakatuwa yung mga tao dito, sobrang tataas ang energy nila. Ramdam namin yung excitement nila sa programa namin. So thank you very much mga Dagupenyo. Di rin nagpahuli ang Team Never Say Die. Si David Licauco, inilabas ang kanyang charm at nangharana ng fans. Nakakabinging hiyawan naman ang isinalubong ng Dagupenyo sa all-out performance ni Jillian Ward. Nakising along din ang fans sa song number ni Annalyn Baro. We are really happy na nandito kami ngayon sa Dagupan. Warm yung pag-welcome nila. So, naging worth it po yung mahabang biyahe po namin. Kasi syempre, priceless pa rin na makita na masaya yung mga kapuso po namin. Ang Kalutan Dalan o ang pag-iihaw ng libo-libong bangus ay highlight ng taunang Bangus Festival na hindi rin pinalampas na ma-experience ng mga kapuso artist. Happy Bangus Festival, mga kapuso! Happy Bangus Festival, mga kapuso! Mula sa GMA Regional TV, Sandy Salvacio, nakatutok 24 oras. Iniutos ng Energy Regulatory Commission na payagan ang installment na pagbabayad sa bill sa kuryente ng ilan at ang pagsuspindi sa pagpuputol ng linya ng kuryente. Partikular na suspendido ang disconnection sa mga residential at non-residential consumers na hindi nakabayad ng kuryente sa billing period mula May 2026 hanggang July 2026. Papayagan rin ang flexible payment options o utay-utay na pagbabayad kung ang konsumo ay di lalagpas sa 200 kilowatt-hour kada buwan. Hanggang 3 buwang installment ang papayagan. Pinapahati rin ng ERC sa mga energy power generators hanggang sa 3 buwan ang mga babayaran ng distribution utilities. Para yan maibsan ang bigat ng mahal na singil sa kuryente dulot ng gulo sa Middle East. Mga kapuso, problemado ang isang pamilya dahil hanggang ngayon, hindi pa naibibigay ng DPWH Central Office ang natitirang bayad para sa kanilang lote na naapektuhan ng NLEX, SLEX, Connector Road Project. Nasa halos kalahating milyong piso pa yan. Sumangguni sila sa inyong Kapuso Action Man. Ito ang bayat lupa ng pamilya ni Maricel, hindi niya tunay na pangalan. Nasa isang bahagi ito ng Santa Cruz, Maynila na naapektuhan ng NLEX, SLEX, Connector Road Project ng DPWH Central Office. Kung sino po daw yung may lote, yung may talagang may titulo, yun po ang babayaran nila. Naipasa na ng pamilya ni Maricel ang lahat ng dokumentong hiningi ng DPWH Central Office. Natanggap na nila ang halos kalahating milyong pisong partial payment noong 2023. Pero ang natitira pang halos 500,000 piso, wala pa rin hanggang ngayon. Yung nga po hindi namin alam bakit po naibigay sa kapatid ko yung partial, pero yung the rest, wala na po. Sila naman po nangako na pag giniba nila, babayaran kami. Laking abala ang dulot nito sa pamilya. Kinamatayan ng araw ito ng isa niyang kapatid. Hindi na po namin nakayanan ng mag-asikaso kasi senior na rin po kami. Kaya hirap na rin po kami. Ang panawagan ko naman sa DPWH, sana po mabayaran na kami dun sa natitira naming bayad sa bahay. Sumangguni ang inyong Kapuso Action Man sa DPWH Central Office. Paliwanag nila, para maproseso ang final payment para sa apektadong lote, kailangan munang mailipat ang titulo pabor sa gobyerno. Kasama na rito ang pag-issue ng BIR na kaukulang Certificate Authorizing Registration o CAR para maibigay ang CAR
kailangan munang mabayaran ang kaukulang estate tax. Sasailalim din ang property sa estate settlement proceedings. Nagpapatuloy ang koordinasyon ng DPWH Central Office sa mga opisinang nangangasiwa sa proseso ng title transfer. Pagtitiyak ng ahensya, kapag nailipat na ang pangalan sa titulo at makumpleto lahat ng documentary requirements, agad ipoproseso ang release ng natitirang final payment. Sa ngayon ay nabigyang linaw na ang pamilya ni Marizel. Tututukan namin ang sumbong na ito. Para sa inyong mga sumbong, pwedeng mag-message sa Kapuso Action Man Facebook page o magtungo sa GMA Action Center sa GMA Network Drive, Corner Samar Avenue, Diliman, Quezon City. Dahil sa namang reklamo, pang-abuso o katiwalian, tiyak, may katapat na aksyon sa inyong Kapuso Action Man. Seated na pati ang mismong cast ng The Secrets of Hotel 88 sa mas intense pang mga eksena at posibleng plot twist sa mid-season ng serye. At gaya noong PBB days, meron din daw may evict. Ichichika yan ni Athena Imperial. Mas maaksyon, mas maraming suspense at mas puno ng misteryo ang mga susunod na episodes ng The Secrets of Hotel 88. Pati cast members, excited mapanood sa mid-season ng serye ang output ng kanilang hard work sa mga mabibigat na eksena. Yun na yung mga times na for us na feeling namin sobrang intense na pero may kinukuha si Derek Henring balik palagi. Right. Laging pataas yung levels. First role ko po to na may ganito Right. ka-heavy na scene. Kaya kinakabahan, pero at the same time, I'm really happy na nakikita ko na yung mga iba't ibang side ng mga characters na. Bago raw sa PBB batchmates ang pagganap sa magkakahalong genres ng TV series, kaya marami silang natutunan. I'm funny pala. In Hotel 88, the taping, I've learned na not to over-prepare, but to study it lang. Like, just read the whole script, understand how it goes. Aside from tonight, feeling ko yung sa akin talaga, I really loved exploring my range. It challenged me, yes, but at the same time, I enjoyed exploring yung mga different takes on different emotions. Patience. Lalo na kasi nung time na shoot namin tong series na ito, nakalock-in kami. Parang naka-4 na balik kami sa Puerto Galera na 1 month yung stay namin doon. Ibinahagi naman ni Josh ang ilang behind-the-scenes secrets. Si Cyril, may sarili siyang sari-sari store sa pockets niya. Minsan, on set, let's say kumakain siya, she loves to eat talaga. But she loves to exercise as well. Pero ang tanong, may eviction nga ba sa The Secrets of Hotel 88? Siyempre, parang reminiscent of PBB itong gagawin namin dito. May mga eviction ng kailangan abangan. Kung ilan ang matatanggal, kung matatanggal ba lahat, kung may big winner ba. Athena Imperial updated sa Showbiz Happenings. May sakay na 38 Pilipinong tripulante ang cruise ship sa Atlantic Ocean na nagka-outbreak ng nakamamatay na hantavirus. Ayon po kay Health Undersecretary Albert Domingo, hindi naman daw nagkasakit ang mga Pinoy sa MV Ondios cruise ship batay sa impormasyon mula sa World Health Organization. Ang hantavirus ay isang rare na sakit na karaniwang nakukuha sa ihi o dumi ng infected na daga. 3 pasahero ng cruise ship ang namatay na dahil sa hinihinalang hantavirus. Nakikipag-ugnayan na raw ang DOH kung paano mapapauwi ang mga Pinoy na crew ng barko. Pero dahil sa medical emergency, naka-quarantine ngayon ang cruise ship at nakadaong malapit sa bansang Cape Verde. Kahong-kahong pera ang inihatid umano ng liaison officer ng Sims Construction kay dating DPWH Bulacan Assistant District Engineer Bryce Hernandez. Ayon sa testimonya ni Monica Luis Ocampo Santos sa Sandigan Bayan, mahigit 10 kahong pang-grocery ang pinaglagyan ng halos 300 milyong piso na idineliver sa opisina ni Hernandez. Ipinisinta siya ng prosekusyon sa unang araw ng paglilitis sa kasong malversation laban kay dating Senador Bong Revilla at iba pang akusado kaugnay ng umano'y ghost project sa Pandi, Bulacan. Ayon pa sa testigo, personal niyang nakita ang pagbibilang ng milyong-milyong pisong halaga ng cash sa opisina ng DPWH. Hindi dumalo sa pagdinig si Revilla, pero nagdaos ng prayer rally sa labas ng korte ang kanyang mga taga-suporta. Inabangan ngayon ang magiging desisyon ng Sandigan Bayan kung papayagang makapagpiyansa si Revilla para sa kasong malversation
na isang non-bailable offense. Mga kapuso, bistado ang pagtangay ng isang grupo ng mga kable ng telecommunication company sa San Juan. Target umano nila, mga tanso na pwedeng maibenta sa malaking halaga. Narito ang eksklusibo kong pagtutunan. Sino nga bang hindi maghihinala sa close van na ito? Lalo't gabi-gabi na itong nabivideohang paikot-ikot sa Barangay Addition Hill sa San Juan. At sa huling gabi ng makunan ito ng San Juan Police, pumarada ang sasakyan sa isang kanto at bumaba ang mga sakay. Ang isa, naglakad at umangkas sa nakaantabay na motorsiklo na ayon sa pulisya ay lookout. Ang ibang sakay, nagpunta sa may nguso ng close van at biglang sumuot sa manhole sa harapan. Noon na nag-deploy ng mga tauhan ang San Juan Police. At nang buksan ang manhole, naaktuhan nila sa ilalim ang ilan sa mga itinuring na nilang suspect. Dapa. Sa loob ng closed van, ito naman ang nakita raw ng mga pulis. Rolyo-rolyong kable ng isang telecommunication company. Ayon sa pulisya, target ng mga suspect ang tansong laman ng mga kable. Mahal yung cable base doon sa impormasyon na binigay ng representative. Estimated value niya ay 456,000. Almost kalating milyon na rin. Sa unang araw pa lang na binigay sa akin yung impormasyon, tinaniman na po namin ng tao doon sa lugar. 17 tao ang dinakip ng San Juan Police, kabilang ang isang babae. Isang menor de edad naman na kasama rin ng grupo ang sinagip. Doon po sa 17 na nahuli natin, ay 12 sa kanila ay may criminal record. Kundi illegal drugs, ay theft din yung nakasangkutan nila. Sa follow-up operation naman, hinuli ang umunoy leader ng grupo habang sakay ng kotseng ito. Ayon sa pulisya, siya ang nag-uutos sa mga kasama sa pamamagitan ng telepono. Pinalo up po sila doon sa kabila. Doon po nag-meet yung leader nung nasa van at saka yung nagmamando sa kanila. Ayon sa pulisya, umaabot sa Quezon City ang operasyon ng grupo. Nakausap ko ang mga suspect kanina. Lakat sila, humingi ng tawad sa complainant. Wala naman po talaga kaming kaalam-alam sa ganyang gawain. Hindi umano nila alam na ito pala ang ipagagawa sa kanila, kapalit ng konting halaga. Inaayalan din po kami. Siyempre, hirap ng buhay. Kaya 3,000 po isang ulo namin, isang tao. Magkakarga lang daw po. Ayun lang po ang sabi sa amin. Emil Sumangil, nakatutok, 24 oras. Lalong dama ngayong Abril ang pagmahal ng mga bilihin at serbisyo dahil sa bilis ng taas presyo o inflation na 7.2%. 3-year high po yan, kaya lalo pang kumonte ang mabibili ng piso. Nakatutok si JP Soriano. Dati ang ulam namin 500, ngayon umabot na kami ng 800. Para sa pagkain pala, ganyan na ang itinaas ng gastos kada buwan ng pamilya de Guzman. More on talaga mga grocery. Sobrang taas talaga. Lalong damayan ng mga rider at driver na para kumita ay nag-aabono para sa petrolyo na di pa rin bumabalik sa dating presyo. Minsan po sa kita namin, nakakaltasan pa po kami sa gas eh. Yung gas po napakataas po. Nangyari na po sir, mga madalang daan, ganun po yung kinita namin nung pagdas ng diesel. Ang sentimiento ng mga nakausap kong mamimili, mga jeepney driver, mga riders at commuters sumasalamin sa pinakalites sa datos na inilabas ng Philippine Statistics Authority kung saan sumipa sa pinakamabilis sa loob na nakalipas sa 3 taon ang inflation rate o ang bilis ng pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin mula sa 4.1% itong Marso, tumaas ito sa 7.2% nitong April 2026. Ngayong Abril, mas mabilis ang inflation dahil mabilis ang pagmahal ng mga produktong mas binibili ng nakararami tulad ng pagkain. Sa bigas pa lang, mahigit 13% na ang bilis ng taas ng presyo nitong Abril. Food and non-alcoholic beverages na may 6.0% inflation rate. Ito ay may 37.3% share sa pagtaas ng pangkalatang inflation sa bansa. Dumagdag pa diyan ang mas mabilis ding pagmahal ng gasto sa transportasyon tulad ng diesel na higit doble ang taas ng presyo. Ito yung highest natin inflation para sa diesel, no? So this is highest since the start, which is
2018. Nagmahal din ang gasto sa bahay tulad sa renta, tubig at kuryente. At sabi nga ng isang ekonomista, mas mabilis pa ang pagmahal ng bilihin sa ilang rehiyon tulad sa ilang bahagi ng Visayas at Mindanao. Central Visayas, ang kanilang inflation ay 10.8%. Ang Zamboanga Peninsula ay 9.1%, ang Caraga ay 10.1%. So, napakalalaki niyan, ano? Dahil sa pagmahal ng bilihin, kumonti ang mabibili ng piso ngayon. Pero yung datos natin sa ating purchasing power of the peso, itong Abril 2026 ay nasa estimated 0.7326. So tama ka, yun yung lowest since we rebased it in 2018. Pero ang mas malaking problema anya ay kung mabilis ang pagmahal ng bilihin pero mabagal naman ang paglago ng kabuoang kita sa mga produkto at serbisyo sa bansa o yung GDP. Kabilang yan ang kita ng mga kumpanya na nagpapasahod sa mga manggagawa, kaya marami ang posibleng mawalan ng trabaho. Ang tawag diyan, stagflation. Pag nag-report ang ating ang Philippine Statistics Authority ng GDP na bumagal, na kung ito ay babagal pa sa 4.1% o 4.4% o mas mababa pa, pwede na po nating tawagin na stagflation. Palalaya ng palala dahil kung may mga mawawala ng trabaho, kukonti ang namimili at lalong hihina ang kita ng mga negosyo at kukonti ang paglago ng trabaho. Target intervention ang estratehiya ng gobyerno tulad ng ayuda o kaya fuel subsidy para may panggastos pa rin kahit nagmamahal ang bilihin at para di maapektuhan ng mga negosyo. Kasabay niyan ang pagtitiyak na stable ang supply ng mga bilihin habang tinutugunan ang pressure sa presyo. JP Soriano, Nakatutok, 24 Oras. Back to zero ang maraming magsasaka sa Albay dahil sa pagkasira ng kanilang tanim, bunsod ng pag-aalboroto ng Bulkang Mayon. Nangangamba naman ang ilang may karamdaman dahil sa asupre. Ang latest doon, tinutukan live ni Bea Pila. Bea? Mel, bumuga na naman ng abo ang Mayon Volcano ngayong araw. Sabi ng PHIVOLCS, posible pang maulit ito sa mga susunod na araw, kaya problemado ang mga bayan na apektado dito sa Albay. Muling nagluwa ang Mayon Volcano ng pyroclastic density current o makapal na abo pasado alas 7 kaninang umaga. Umabot ito ng 1,900 meters above sea level at naihip patungong west-southwest na direksyon. May lava flooding na itala sa southwestern slopes ng Mayon. Nananatili sa alert level 3 ang bulkan. Ang pamilya ni Eduardo, iniinda pa rin ang patuloy na pag-alboroto ng bulkan. Hindi pa niya tapos linisin ang abo sa kanilang bahay mula sa pagsabog ng Mayon nung Sabado. Delikado rin ito para sa kanyang asawang may karamdaman at nakaasa sa tracheostomy tube sa leeg para makahinga. Siyempre, kailangan ingatan ko siya. Talagaan, di ko naman siya pwedeng iwan na lang dito hanggang ang talagayan niya. Kahit pagod ka na, sige lang. Kaya natin ito, mama. Kaya natin ito. Magkakalampas tayo nito. Mahal ko talaga siya. Mahal na mahal. Dumidiskarte na lang daw sila para hindi malanghap ng asawa niya ang abo. Naglagay po kami ng mga filter. Binabasa lang po yung tela. Tapos may konting filter na po siya. Siyempre limited po ang budget namin. Yung abot lang na kaya. Delikadong malanghap ang volcanic ash ayon sa Department of Health. Ang ating ashfall kasi is mga fine particulate matter, no? Mga maliliit na alikabok. Ayaw natin makapasok yan sa ating baga. At ang paraan po para maiwasan dyan is gumamit tayo ng ating mga face mask. Ang Department of Social Welfare and Development patuloy ang pamamahagi ng food packs at non-food items gaya ng face mask sa mga apektadong residente. Nangangamba rin para sa kanilang kabuhayan ang mga residenteng nakaasa sa agrikultura. Nagmistulang disyerto itong taniman sa Barangay Suaca, Malig, Albay matapos matabunan ng napakakapal na abo dahil sa pag-aalboroto ng Mayon Volcano. Nakapanghihinayang para sa mga magsasaka dahil marami raw sa mga pananim nilang gulay hindi na mapakikinabangan. Manghihina ka talaga. Parang gusto ko yung magano dun, ma'am, mag-iyak.
nang gano'n na yung nakita namin. Yung gano'n. Kasi wala talaga kami pagkukunan. Sayang din kasi ma'am yung pagod. Madaling araw pupunta ka doon tapos makikita mo yung pananim mo na gano'n na lang mangyayari. Yun po ang challenging sa parte ng mga magsasaka. Kasi po kailangan lang ulitin yung mga tanim. Ang gulay is once na nahit po yan ng ashes or aspol, 1 to 2 weeks, malalanta na po lahat yan. Back to zero talaga yung mga farmers natin dito. 200 magsasaka ang apektado sa Barangay Suwa na hanggang 8 kilometro lang ang layo sa bulkan. Posible silang maapektuhan kung palalawigin ang danger zone ng Mayon, oras na itaas ito sa Alert Level 4. Ngayon, I even spoke with the President last Sunday na sabi ko sa kanya kung mag-alert level 4 or extension of 7 kilometers, we are talking of an additional 10 to 13,000 residents na ililikas natin. So medyo malaki to. Ayaw naman kami dito pag pumuputok ang bulkan, minsan naalis, minsan nabalik din. Sa Daraga Albay, hindi rin bababa sa 200 magsasaka ang apektado ng ashfall. Nagpapatuloy din sa paglilinis ang ilang barangay sa Kamalig matapos silang maulanan ng abo. Ongoing po kami kasi talaga makapal. May mga natitira pa po sa mga punong kahoy nung 16 na barangay na tinamaan ng asphalt. May natitira pa po kaming 4 na barangay na talaga malaki po yung pinsalan ng asphalt. Mel, nagdeklara na ng state of calamity sa 8 LGU dito sa Albay, kabilang na sa Ginubatan at dito sa Kamalig. Patungo na po ang GMA Kapuso Foundation sa Albay para mamahagi ng tulong sa Huwebes. Yan ang latest mula rito sa Albay. Balik sa iyo, Mel. Ingat kayo dyan at maraming salamat sa iyo, Bea Pinlac. Mga kapuso, update sa mga minomonitor na low pressure area. Isa ang pumasok na sa Philippine Area of Responsibility at isa ang naging bagyo. Yung low pressure area sa loob ng PAR, huling nakita po sa layong 910 kilometers. Silangan ng northeastern Mindanao. Ayon sa Pag-asa, mababa ang tsansa nitong maging bagyo pero posibleng magpaula ng trough o yung bahagi ng mga kaulapan nito sa Eastern Visayas at Mindanao. Dahil sa posibleng interaction nito sa lupa, maaari rin itong humina o malusaw sa mga susunod na araw. Samantala, yung bagyo naman sa labas ng PAR, namataan 2,560 kilometers. Silangan ng northeastern Mindanao. Ayon sa Pag-asa, unti-unti itong lalapit at posibleng pumasok sa PAR sa Sabado o Linggo. Maaari pang magkaroon ng pagbabago kaya patuloy na tumutok sa updates. Bukod sa LPA at bagyo, may isa pang namumuong sama ng panahon na halos kahanay ng mga ito pero masyado pang malayo. Sa ngayon, easterlies pa rin ang nakaka-apekto sa bansa. Kanina, naitala ang pinakamataas na heat index sa Tacloban, Leyte na pumalo po sa 44 degrees Celsius. Posibleng mas mainit bukas at umabot sa 45 degrees Celsius. Base naman sa datos ng Metro Weather, umaga bukas may tsansa ng panandaliang ulan sa Negros Island at Zamboanga Peninsula. Pagsapit ng hapon, may mga pag-ulan na rin sa ibang bahagi ng Mindanao, Western Visayas, Leyte Provinces, Mindoro Provinces, pati sa ilang lugar sa Northern at Central Luzon. Sa Metro Manila, mababa ang tsansa ng ulan pero patuloy na mag-monitor. Conscience vote ang paiiralin umano ng 2 partido sa Kamara sa botohan sa plenaryo para sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Ang partido naman ng Pangulo, unanimous nila ang party stand. At nakatutok si Tina Panganiban Perez. Habang papalapit ang botohan sa plenaryo sa impeachment ni Vice President Sara Duterte, nagdedesisyon na ang mga partido at mga koalisyon sa Kamara kung ano ang kanilang magiging posisyon. Ang National Unity Party, conscience vote ang paiiralin. Ibig sabihin, hahayaan ng partido ang mga miyembrong magdesisyon nang walang pamimilit. Dahil ang impeachment anya ay isang constitutional process at hindi partisan exercise. Pero tiniyak ng NUP na anuman ang kahinatnan ng impeachment, patuloy silang susuporta sa Administrasyong Marcos. Conscience vote din ang paiiralin ng Liberal Party sa Kamara. Napag-usapan na ho namin yan March 3. Nagkaroon ho ng meeting, yung what we call the LP House caucus. At ang naging consensus po doon, it would be conscience vote. Ang Partido Federal ng Pilipinas naman, na partido ng Pangulo,
Napag-usapan daw ang party stand sa isang hapunan kagabi. Unanimous daw silang 51 kongresista ng PFP rito. Party stand ng PFP, and we're basing it on what we see as evidence for probable cause. So may justification for that. That's what we're doing. PFP is the party of the president. So yun po yung ating So vote for the support. impeachment. For the impeachment, sir. Malalaman po natin yan sa pag-plenary na. Nang tanungin kung ilan ang mga boboto para i-impeach ang bise, sagot ng mga kongresistang nakausap namin. I think overwhelming na, sobrang na 120 yung magsabi na pipirma sila eh. Paano niyo po na-determine yung 120? Siyempre, may bulong-bulong sa halls of Congress, alam mo na. Opo. Estimation ng bawat party. So, meron yun. I think as we speak, we are looking at almost 200 already. House members who are signifying their intent to support the impeachment. Definitely more than the 1/3 required na yung 106. So, mahirap magsabi ng actual figures, pero definitely it will be more than the 1/3 requirement. Easily. I think the numbers are encouraging sa what I've been able to hear. Pero as House leadership po yan, yung totoong numbers. So, iba natin. But more than 106, sir? Seems like so. Bago pa man magbotohan ang House Committee on Justice sa committee report at resolusyong nagtatakda ng articles of impeachment, may mga ulat at online post nang nagsasabing may mga kongresistang gustong bawiin ang kanilang pirma. Pinabulaanan nito ng House Committee on Justice. I don't know any Kong who is withdrawing his vote or signature from the determination of probable cause and even from our approval of committee report yesterday. So, from my end, I deny that allegation that there are Kongs who are withdrawing their signatures. Isa si House Committee on Justice Vice Chair Jose Alvarez sa mga pinangalanang gustong bawiin ang pirma. Hindi raw niya binabawi ang kanyang boto pabor sa committee report, pero mag-a-abstain daw siya sa botohan sa plenaryo dahil sa mga personal na dahilan. Wala naman akong pinirmahan doon sa committee report. Bumoto lang ako, taas lang ako ng kamay kasi yung proceeding lang yun para dalhin sa plenary. Hindi man yun confirming na si guilty na si Vice President Sara. Sa puna ni VP Duterte na bakit siguradong-sigurado na ang ilang kongresista sa kahihinat na ng impeachment. I'm positive that because of the evidence presented before the Justice Committee, no, and considering the 53-0 and the 55-0, I am positive that this will be approved by the plenary. I just do not want to speak about the possible number because I do not want to preempt the voting that will happen on whatever date the plenary will consider. Pinabulaanan ding pinipilit sila o sinusuhulan para bumoto pabor sa impeachment. Wala, actually. Wala. It is consensus building dahil alam po natin, ang hirap manakot at mag-collab this time dahil pieces na po tayo. So, pinag-focus po natin yung mga talagang issues ng bayan. So, hindi po namin na-feel na Tina Panganiban Perez, Nakatutok, 24 Oras. Fashion is art. Nagpawaw sa kanilang inirampang looks ang attendees ng Met Gala this year. Ang ilan sa nag-stand out, silipin sa chika ni Athena Imperial. Feeling fab, serving face card, and born for the runway. Nagmistulang living canvas ang red carpet ng annual fundraising gala para sa Metropolitan Museum of Art's Costume Institute with this year's theme, Costume Art. Star-studded at isa sa mga head-turner ang ating Queen Bee na si Beyoncé na stunning in her skeleton dress.
Extra special ang comeback niya sa red carpet dahil kasama niya ang asawang si Jay-Z at anak na si Blue Ivy. Shine bright like a diamond naman ang atake ni global icon Rihanna sa kanyang bejeweled Met Gala look. Date niya for the night, ang rapper na si A$AP Rocky, wearing a pink robe-style jacket. She's ready for abduction dahil sa futuristic look ni Katy Perry. All eyes din ang lahat sa witchy vibes ni Madonna. Agaw atensyon din ang puffed-up lace bolero sleeves ni American rapper Cardi B. Is statue? Na-mesmerize ang marami sa statue-inspired look ni Heidi Klum. Very unrecognizable din si Bad Bunny na nag-transform as an elderly man. Watercolor goddess Attila Van Gogh painting ang look ng social media personality at model na si Emma Chamberlain. Very fashionable din sina Andy Sachs, aka Anne Hathaway, at EJ ng K-pop Demon Hunters. Straight out of a film dahil literal na gawa sa film strips ang suot ni Sabrina Carpenter. Present din ng Kardashians sa Met. From Hollywood to South Korea, dumalo rin sa Met Gala ang ilang K-pop and K-drama stars gaya ng Blackpink girls na sina Lisa, Rosé, Jennie, at Jisoo. Present din ang aespa members na sina Karina at Ningning. Looking elegant in his Met Gala debut naman si Anyo Sok. Athena Imperial updated sa Showbiz Happenings. Magandang gabi mga kapuso. Ako po ang inyong Kuya Kim na magbibigay sa inyo ng trivia sa likod ng mga trending na balita. Naistorbo ang pagtitiktok ng isang babae mula Cagayan nang mapatid siya sa isang tila video bomber. Hindi yan tao, kundi isang bayawak. Ang hilig ng tiga-Alakapan Cagayan na si Rona, kumempot ng ganito. Pero sa TikTok niyang ito, sa halip na gumiling, si Rona napatalon sa takot. Aksidente kasi siyang napatid sa isang bayawak. Sabi ko sa pamangkin ko, uwi na tayo pero mag-TikTok muna tayo. Inayos ko kung saan ko ilalagay yung cellphone ko. And then, nung nag-start na po, naapakan ko po yung bayawak. Hindi ako aware na nandun siya. Nandito pa siya, nagtangsit. At kaya raw hindi niya napansin ito ay dahil kakulay daw nitong ugat ng puno. Nung naapakan ko siya, tumalon-talon na lang po ako at yun po, na-record. Para hindi na raw siya muli pang mapatid sa bayawak at para hindi na rin nila ito masaktan pa, hinuli nila ito at tinurn over sa barangay. In-endorse po nung pinsan ko sir sa kapitan namin para at least pakawalan. Ang mga bayawak o monitor lizard ay mga oviparous o egg-laying reptiles na matatagpuan sa Africa, Asia at Oceania. Karaniwan sila nakatira malapit sa tubig gaya ng ilog, lawa at bakawan. Marunong din sila umakyat ng puno. Kaya ng mga ahas, meron silang forked tongue na ginagamit nila sa tinatawag na chemoreception. Yung chemoreception ay yung paraan ng isang hayop na i-sense yung environment niya gamit yung pwedeng panlasa or pang-amoy. Yung mga bayawak, kagaya ng mga ahas, ay mga squamates or mga scaly na reptiles. Pareho silang merong mga makakapal na mga scales and sa evolutionary history, magkamag-anak talaga sila. Kadalasan umiiwas sa mga bayawak sa tao. Nangangagat lang sila kapag sila'y nakakaramdam ng panganib. Sa Pilipinas, maraming uri ng bayawak ang protektado mula sa illegal hunting dahil mahalaga sila sa ating ecosystem. At alam niyo ba na may mahigit 80 recognized species ng bayawak at iba-iba ang kanilang laki? Gaano kaya kalaki ang pinakamalaki sa mga ito? Kuya Kim, ano na? Ang Varanus parnus o Dampier Peninsula Monitor na matatagpuan sa Western Australia ang tinuturing na pinakamalit na monitor lizard sa buong mundo. Ang isang adult Dampier Peninsula Monitor, tinatayang nasa 23 centimeters o 9 inches lamang ang haba. Habang ang pinakamalaking monitor lizard naman, ang native ng Indonesia na Varanus komodoensis o Komodo dragon. Maaari namang umabot ang haba nito na hanggang 3 metro o 10 feet. Samantala, para malaman ang trivia sa likod ng viral na balita, i-post o i-comment lang, #Kuya Kim, ano na? Laging tandaan, kimportante ang mayalap. Ako po si Kuya Kim at sagot ko kayo, 24 oras. Tabla ng pagtapatin sa isang presidential pre-election preference survey sina Vice President Sara Duterte at Senator Raffy Tulfo. Ang survey, kinomisyon ni Senator Migs Zubiri. At nakatutok si Chino Gaston.
Sa Pulse Asia survey na isinagawa noong February 27 hanggang March 2 na kinumisyon ni Senador Juan Miguel Zubiri, tinanong ang mga respondent kung sino ang kanilang iboboto sa one-on-one na tunggalian ni Vice President Sara Duterte at ilang piling kandidato sa pagkapangulo. Kung magtatapatan daw si Duterte at si Senador Raffy Tulfo, tabla ang kalalabasan ng resulta. Parehong 46% ang kanilang nakuha sa survey. Kung sina Duterte at dating Vice President Leni Robredo ang magtutunggali, 51% ang nakuha ni Duterte habang 43% ang kay Robredo. Kung sa pagitan naman ni Duterte at Senator Bam Aquino ang laban, 55% ang pumili kay Duterte habang 32% kay Aquino. Tinanong din sa naturang survey kung ang tunggalian ay sa pagitan ni Duterte at 5 iba pang kandidato. Dito, nanguna pa rin si Duterte. Lumaki ang agwat niya kay Robredo na pumangalawa. Sumunod sina Tulfo, Aquino, Senador Risa Ontiveros at DILG Secretary John Vic Remulla. Sabi ni Zubiri, siya ang nagbigay ng mga pangalan sa kinumisyon niyang survey. Quarterly raw ito gagawin para makita kung sino ang nangunguna at kinukonsidera talaga ng publiko para sa 2028. Sabi ni Zubiri, ibang mga pangalan naman ang isasama sa susunod na survey. Asahan na raw na maglalabas ang Pulse Asia ng mga survey kaugnay sa mga posibleng kumandidato sa 2028 presidential at vice presidential elections. Magpapatuloy raw ito para mas mabasa nila ng maayos ang political landscape habang papalapit sa eleksyon. Sabi ni Pulse Asia President Ronald Holmes, masyado pa raw maaga para malaman kung ano talaga ang kahihinatnan ng eleksyon. And layo-layo pa ng eleksyon. The shift in terms of preference, I don't think it's meant to condition minds. I don't think surveys even condition minds of people closer to an election. So I will dispute that mind conditioning effect of surveys. Si Tulfo nagsabi ng wala siyang balak tumakbo bilang Pangulo. Final answer, wala po akong balak na tumakbo as President sa 2028. However, I believe I'm doing very well as Senator and I can do a lot more as Senator. Therefore, maasahan niyo re-electionista ako sa 2028. Sabi naman ni Ontiveros, maaga pa para pag-usapan kung sino-sino ang tatakbo sa 2028 at wala pang napipili ang oposisyon. Siguro at the earliest, within the end of this year, pwede namin tukuyin kung sino sa amin ang pinakamalakas. And ang pangarap ko talaga at intensyon ay magkaisa kaming lahat para suportahan yung tao. Sinusubukan ba namin kunin ang panig ng iba pang nabanggit sa survey? Chino Gaston, Nakatutok, 24 Oras. Sa unang pagkakataon ay nagpaputok ng isang Tomahawk cruise missile sa balikatan exercises ng mga sundalo ng Pilipinas at Amerika. Tinutulan niya ng isang grupo at nanawagan ng investigasyon sa missile launch. Nagbabalik si Chino Gaston. Nagdiwanag ang kalangitan at umalingaw-ngaw ang paglipad ng isang missile. Ayon sa Koalisyong Makabayan na naglabas ng video mula daw sa isang source, kuha ito ng paliparin ang isang Tomahawk cruise missile kaninang madaling araw. Kinumpirma ni Colonel Dennis Hernandez, Direktor ng ginagawang Balikatan Exercises 2026, nagpalipad nga daw ng isang Tomahawk missile mula sa Tacloban Airport. Lumipad ito ng mahigit 600 kilometers at dumaan ng eastern seaboard ng bansa patungo sa isang designated target area sa Laur, Nueva Ecija na sakop ng Fort Magsaysay. May activity doon na it's a national activity wherein land-based activity. And then yung MRC is in support of that ground activity, attack. Ayon kay Hernandez, ito ang pinakaunang pagkakataon na pinaputok ang Tomahawk sa Pilipinas. Magsisilbi itong training para sa Armed Forces of the Philippines sakaling bumili din ng ganitong sandata ang militar. May personnel tayo ng Philippine Army doon sa mismong launcher, sa shooters, and also at the Command and Control Center in order for them to access yung the technical know-how on how it is being conducted from target acquisition, let's say from finding the target, fixing it, tracking it, and deciding and up to the engagement.
Ang Tomahawk missile ay isa sa mga makabagong sandata na gustong bilhin ng Pilipinas para magsilbing deterrence sa panggigipit ng China sa West Philippine Sea at para idepensa ang teritoryo ng bansa. Meron itong maximum range na 1,500 kilometers at inilunsad gamit ang Typhoon missile system na dinala ng Amerika sa bansa noong 2024. Matagal nang inaalmahan ng China ang pagposisyon ng Typhoon sa Pilipinas, partikular sa mga lugar sa North Luzon na malapit sa Taiwan. Sa isang post sa social media, umalma ang grupong koalisyong Makabayan sa missile launch. Hindi raw playground ang Pilipinas para sa mga missile at bomba ng US na ginagamit para patayin ang mga sibilyan sa ibang panig ng mundo. Mariin itong hiningi na itigil ang balikatan war games at nananawagan na imbestigahan ang missile launch. Hinihingan namin ng pahayag ang militar at ang Department of National Defense. Chino Gaston, Nakatutok, 24 Oras. Working on his birthday, si PBB Collab 2.0 second big placer Heath Hornales. Ginawa yung extra special ni big winner Caprice Cayetano at iba pang ex-housemates na co-stars din sa upcoming series na You're My Favorite Song. Makichika kay Nelson Canlas. Happy birthday to you. Sinurpresa ni Marco Massa, Clifford at Caprice Cayetano ang kapwa ex-PBB housemate nilang si Heath Hornales na nagdiriwang ng kanyang 17th birthday today. Nataon ang kaarawan ni Heath sa workshop nila para sa upcoming teen musical drama series na You Are My Favorite Song. Happy birthday, Heath! We wish you all the best. Enjoy your day. Stay mabait. Thank you guys so much. That means a lot to me and can't wait to work with y'all guys. Tatrabaho ka on your special day. Okay lang po. Gift na po yun para sa akin magka-work. Damang-dama ni Heath ang pagmamahal dahil ang kanyang fans may pa-billboard greeting pa sa EDSA. Nakasama rin ni Heath ang ilang tagahanga at kinantaan siya ng birthday song sa isang amusement park. Malaking blessing para sa ex-housemates ang bago nilang series kaya todo bigay sila sa workshop ngayong araw. Napasabak ang 4 sa aktingan at marami raw silang natutunan tungkol sa kanilang sarili at sa mga karakter na kanilang gagampanan sa series. Natutunan ko yung mga strengths din ng character ko and magamit ko siya syempre sa magiging dynamics ng cast. Medyo challenging po siya kasi kagaya sa sinabi nila hindi siya close kung sino po ako. Gusto ko pong mag-explore sa mga different types of characters. Like this character right now. Parang, kasi dati po kasi parang usually yung mga characters ko close lang sa mga kung sino po talaga ako. Like mga soft boy, parang ganun po. Pero ngayon po nung na-try ko na po yung character na to, medyo, opo, kaya pala. Malapit nang simula ni na Marco, Clifford, Heath at Caprice ang taping ng You Are My Favorite Song. Nelson Canlas, updated sa Showbiz Happenings. From TV, mararamdaman na rin sa music streaming platforms ang kilig at sayang hatid ng original soundtrack ng GMA series na Born to Shine. Ang mga awitin live pa nilang pinuform kanina. Makichika kay Aubrey Carampel. To celebrate the launch of their original soundtrack, live na nag-perform ang stars ng GMA Afternoon Prime series na Born to Shine sa GMA Complex Grounds ngayong araw. Napanood din via live streaming sa Facebook at YouTube channels ng GMA Network, GMA Drama, Kapuso PR at GMA Playlist. Ang performance ng Yumi, ang girl group na aabangan sa serye at binubuo ni na Zephanie, Olive May, Naya Ambi, Gaya Misha at Mitzi Josh. Kinanta na grupo ang kanilang original song na This Is Our Time. Pantapat dyan ang grupong Nixie ni na Olive May, Chloe Redondo, Angelica Santiago, and Alia De Gracia ang Runaway. May solo spot din si Zephanie na gumaganap sa musical drama series as Jenny Sika, na kinanta naman ang theme song na Aking Liwanag at Kwento Ko. This time, pwede na nilang baunan kahit saan sila pumunta kasi madadownloadan nila sa streaming platforms and we're just so happy na nagkaroon po ng gantong effort yung show, yung production to produce these songs for all our supporters.
Nagpakilig naman si Michael Sager sa kanyang rendition of the song May Gusto Na Ako Sa'yo, na original song ng kanyang karakter na si Nate Lim. Parang nararamdaman ko experience paano maging Sager because of this album launch. Hindi lang bilang Nate Lim, bilang Michael na rin. So nakakatuwa lang that we're able to bring our talents apart from the characters into real life. Kinanta rin ni Vina Morales ang Sandali. Available na ang Born to Shine OST starting today sa mga music streaming platforms. Bukod dyan, mas exciting episodes pa raw ang aabangan sa Born to Shine sa pagtatapos ng bootcamp. Kabilang dyan ang tumitinding rivalry ng mga karakter na Zeph at Olive Ray na sina Jenny at Megan. Si Olive nga nakakatanggap raw ng hate messages dahil sa kanyang kontrabida role. Actually, meron po. Parang yung mga fans ni Jenny sikat talaga. Nakikita ko sa DMs ko, nagalit sila sa akin. Parang, okay, pasensya na. Oo. Pero, I mean, it's effective naman siguro, kaya siguro naiinis sila. Pero meron din mga nagtatanggol kay Megan kasi naiintindihan din nila si Megan. But kaya yun guys, balance naman po yung meron din may ayaw kay Jenny minsan sa mga desisyon niya sa buhay. Aubrey Carampel, updated sa Showbiz Happenings. Dahil kulang pa rin sa lagda ang Blue Ribbon Committee report kaugnay ng flood control scandal, isang partial report ang inilahad ni Senador Panfilo Lacson sa pamamagitan ng privilege speech. Ilang mambabatas ang dapat umanong managot. Nakatutok live si Ian Cruz. Ian. Emil, sa pamamagitan nga ng privilege speech ay isiniwalat na ni Senate Blue Ribbon Committee Chair at Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson ang nilalaman ng partial committee report kaugnay sa iskandalo ng bilyon-bilyong piso ang flood control projects ng DPWH. To stand before you on a matter of personal... Sa isang privilege speech, sinabi ni Senate Blue Ribbon Committee Chair Ping Lacson na matapos iikot ng 3 buwan ang partial committee report kaugnay sa iskandalo sa flood control projects, 7 senador lang ang nakapirma dito, kulang ng 2 sa kinakailangang 9 na pirma para maipresenta ito sa plenaryo ng Senado. Kaya inilahad na lang niya ang laman ng report sa tinawag niyang Chairman's Progress Report dahil kailangan na raw malaman ng taong bayan ang kanilang findings matapos ang 7 pagdinig. Gaano man katindi ang sikat ng araw, hindi nito matatabunan ang galit ng ating mga kababayan na nalulunod pa rin sa gitna ng kapabayaan at kasakiman sa salapi ng ilang tiwaling opisyal ng gobyerno. 10 ng kanilang mga kasapakat na kontratista dulot ng flood control scam. 11 kaso ang nirekomenda para sa preliminary investigation para sa kasong plunder, graft, malversation, direct bribery, money laundering at iba pa. Hindi binanggit ni Lacson ang mga pangalan ng mga sangkot pero naka-flash sa slides ang pangalan ni Senators Chis Escudero, Jingo Estrada at Joel Villanueva, gayon din si dating House Speaker Martin Romualdez. Our recommendations are, by design, recommendatory and conditioned on independent investigation. Kung mali ang aligasyon, the process clears them. Kung totoo, the process convicts. With due process and accountability, makukulong ang dapat makulong. Hindi nagpa-interpellate si Lacson hanggang hindi raw siya nakakakalap ng 9 na pirma para sa partial committee report. That is very highly unusual. Why would Senator Lacson make a precondition? It is the prerogative of any member of the Senate to yield or not yield. Senator Miriam Defensor Santiago, every time she delivers a privilege speech, does not entertain any interpellation. Kahit si Senador Estrada, sumubok magtanong kay Lacson pero hindi rin siya napagbigyan kahit naroon ang pangalan niya sa slides. Hindi naman daw siya nababahala sa recommendation ng partial committee report. Ano masasabi niyo dun sa recommendation dun sa Chairman's Progress report? Well, it's just a recommendation. Hindi naman damage. You're not bothered by it? I'm not bothered by it. Tsaka naglabas na ng statement ang LVRMO na wala akong sinasabi ni Bryce Hernandez nung nag-hearing sa House na Coro ay nag-insert ng 355 million. Kasi sinabi naman dito na wala naman talaga insertion. Pero talagang makapanira lang sila. Hindi rin daw iniinda ni Senador Villanueva ang pagkakasama ng pangalan niya
sa inilahad na report ni Lacson. Will never be bothered by anything that is being thrown at me because I know the truth and the truth is on my side. Maaaring yung justice ay delayed but I don't think justice will be denied. Until now, we are submitting ourselves doon sa proseso. Mabigat, mahirap, but I will not allow anyone to put me in a position as their punching bag. Hinihingan pa namin ng reaksyon si Senador Escudero at Congressman Romualdez. Emil, dahil na isa publiko na ang nilalaman ng partial committee report, maituturing na itong public record at karaniwan ay maaari ng ibahagi sa anumang ahensya ng gobyerno na nag-iimbestiga sa anomalya sa flood control project. Balik sa iyo, Emil. Maraming salamat, Ian Cruz. Tahasang inakusahan ni Batangas 1st District Representative Leandro Leviste na sangkot umano sa korupsyon sa DPWH si Executive Secretary Ralph Recto at Congressman Edwin Gardiola. Isinawalat din ni Leviste na si Gardiola ang gumastos ng bilyong piso para sa kampanya ng mag-inang Vilma Santos Recto at Lucky Manzano nung nakaraang eleksyon. Pinalaga naman niya ni Recto at ang kanyang anak na si Congressman Ryan. Nakatutok si Rafi Itima. Maanghang ang mga alegasyon ni Batangas 1st District Representative Leandro Leviste laban sa mga kaprobinsya at Acting Executive Secretary na si Ralph Recto, CWS Party List Representative Edwin Gardiola at Batangas Governor Vilma Santos Recto. Alegasyon ni Leviste, inalok siya ni Representative Gardiola na samahan sila ng Executive Secretary Recto para magnegosyo sa DPWH. Sa sistema raw na ginagawa nila noon pa sa Lipa at sa ibang mga bayan. Tukuyin ang mga lugar para sa mga road opening ng DPWH. Sabihan ko daw sila pag meron akong mga nakita para makasama sila sa bilihan ng lupa. Kayang tumulong daw sa pagpondo ng mga proyekto ng DPWH si Secretary Recto dahil siya ay nasa kabinete at si Cong Gardiola din ay malakas daw sa DPWH at maaaring siya na ang bahala sa kontraktor. Mismong si Recto raw, nagmalaki sa kanya na binabarat ng Executive Secretary ang pagbili ng lupa para sa mga dadaanan ng gagawing kalsada. Alegasyon pa ni Leviste, si Gardiola daw ang gumagastos para sa kampanya ni Vilma Santos Recto at anak nitong si Lucky Manzano para sa nakaraang eleksyon na umabot daw ng bilyong piso. Kung lehitimo man ito, mabuti at maging transparent si Secretary Recto sa kanyang yaman. At kung ang ginagastos ni Cong Gardiola para sa kampanya nila ay may kaugnayan sa pagiging contractor ni Gardiola sa Batangas. Una nang binanggit ng Independent Commission for Infrastructure na isa si Gardiola sa ilang kongresistang may kontrata sa gobyerno. Batid daw ni Leviste na baka hindi alam ni Pangulong Bongbong Marcos ang isyong ito laban kay Recto, kaya niya ito isiniwalat. Hindi lang DPWH ang posibleng pagkukunan ng pondo ni Recto at Gardiola. Dahil ayon sa mga politiko sa iba't ibang mga bayan ng Batangas, ang nasa likod ng STL operator ng Batangas, Refresh Gaming, ay si Recto at Gardiola. Agad namang tumayo si Batangas 6th District Representative Ryan Christian Recto, anak ni Governor Vilma Santos Recto, para pabulaanan ang alegasyon ni Leviste. Wala daw personal na interes ng IAS Recto at Gardiola. Walang katotohanan ang mga alegasyon ni Congressman Leviste na mayroon silang may mga maanomalyang transaksyon. Fake news po yan, Mr. Speaker. This representation is not privy to the motives of my colleague from the 1st District of Batangas. But let it be known, hindi po tayo basta-basta nagpapadala sa mga inimbentong issue dahil alam po natin kung ano ang katotohanan dito. Mr. Speaker, I would just Sa isang pahayag, pinasinungalingan ng Executive Secretary Recto ang mga pahayag ni Leviste. Ang batang kongresista pa nga raw nakiusap sa kanya noong suhulan ng kanyang kalaban sa politika para mapaatras ito sa kampanya. Naghahanda pa raw ng 400 milyong piso si Leviste para rito pero tinanggihan daw ito ni Recto. Inalok din daw sila ng 1 bilyong piso para hindi tumakbo ang kanyang asawang si Vilma Santos Recto, bagay na iniyakan pa raw ng ina ni Leviste na si Senadora Loren de Garda. Tinanggihan din daw ito ni Recto. Pero hindi na raw siya nagkaso kay Leviste bilang respeto sa kanyang ina na dati niyang nakasama sa Senado. Giit ni Recto, wala siyang ghost projects at walang flood control projects.
Tinawag niyang deranged o nasisiraan na ng bait si Leviste. Natatalupan daw ng buhay ang kanyang mga kaanak para lang ibida ang sarili. Tinawag din niya itong pambansang inventor ng kasinungalingan. Tingin daw ni Recto, ginagawa ito ni Leviste para pagtakpan ng issue ng kanyang mga umunoy ghost solar projects. Sinusubukan pa ng GMA News na makuha ang tugon dito ni Leviste. Sinusubukan din naming makuha ang panig ni Guardiola. Sa dami ng mga alegasyon ni Leviste, tinangka ni Congressman Terry Ridon na ipa-strikeout sa record ang buong speech ni Leviste. Hindi naman daw kasi pasok sa personal and collective privilege ang mga tinura ni Leviste. Pumalag din si Representative Laila de Lima sa pahayag ni Leviste na lahat ng miyembro ng Kamara ay sangkot sa bayaran sa eleksyon. Pinaamyandahan ni Representative Janet Garin ang motion para ipatanggal lamang ang mga bahagi ng talumpati na walang kaakibat na ebidensya. Sa huli, iniurong ni Leviste ang kanyang pahayag tungkol sa talamak na bayaran at sinabing hindi lahat ng kongresista ganito ang kalakaran sa eleksyon. Rafi Tima, Nakatutok, 24 Oras. Ika nga, love conquers all. Hinahamak ng lahat. Kahit sa alamat ng Mayon kung saan hindi napigil ang pagmamahal ni Magayon at ni Pangaronon o ng ulap. Ganyan din mga kapuso ang magsing irog na nakilala namin sa Legazpi Albay. Abay, nasubok agad ang kanilang sumpaan ng mag-alboroto ang Mayon sa araw mismo ng kanilang kasal. Kwento ng bride na si Jen. Reception na ng makunan sa labas ng venue, ang makapal na usok at abong ibinuga ng Mayon. Akala raw nila nung una, normal na aktibidad lang ng Mayon ang nangyayari hanggang lumaki at umitim ang usok. Ang sumunod na nangyari mga kapuso, agad silang pumasok sa hall ng venue. Wala naman nasaktan o nakalakap ng masangsang na amoy na kanilang ipinagpapasalamat. Abay, naging unique pa nga ang mga litrato at video dahil nadokumento, ayan kung paano nila nalagpasan ang unang hinarap na hamon bilang mag-asawa. Abay, congratulations, Jay at Martin. Diba? Exciting yung kanilang kasal. Tsaka sa gabi, honeymoon. Yung, na-imagine ko ma'am yung yung picture frame na yun, no? Picture frame na yun sa ganda. bahay nilang bago. Oo nga. At yan ang mga balita ngayong Martes. Ako po si Mel Tiangco. Ako po si Emil Sumangil. At ako po si Vicky Morales. Ito ang GMA News. Walang kinikilingan. Walang pinoprotektahan. Noon at ngayon, serbisyong totoo. At dahil hindi natutulog ang balita. Nakatuto kami 24 oras.